Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Happy Sunday sa iyo kaagapay! It's another brand new day at magsasama-sama na naman po tayo sa inyong paboritong programa at tambayan na kung saan may kwentuang hit. Ito ang Legit! Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa buong Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang hapon, magandang araw sa iyo. Ako po si Arwel Mendoza. Yes, tama ka dyan, Kuya Aro. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. At kami po ang inyong makakasama at this very moment na maghahatid po sa inyo ng kwentuhang may tawanan, kwentuhang may inspirasyon. Siyempre kung ikaw ay Gen Z, millennial o kabataan or yung mga matatanda na any generation na may pusong kabataan pa rin. Aba, kasama ka dito. Kung ikaw ay nasa mga panig ng mundo, belong ka sa ating program. Totoo yan. At syempre, ang goal natin dito sa programang Legit ay magbigay ng inspirasyon sa ating mga ka-legit na maging responsableng citizen. Yes. At ang ating mga future leaders. Aba? So sit back and relax katulad namin. Talagang Chill lang. komportable ang ating upuan ngayon. Ganda ng couch natin ngayon. Oo, dahil nag-i-improve. Oo, at sa mga nanonood sa ating live stream, kami po ay nasa ibang lugar ngayon. Kung mapapansin nyo, medyo New dimension na to. Oo, nasa ibang dimension tayo. Nasa ibang lugar tayo dahil nandito po tayo ngayon sa Bowman Room dito sa 38th floor ng One Corporate Center. Ito po ang ating admin office. And we would like to thank Sir Bonnie, ang ating administration department for allowing us Correct. to use this place. And para medyo maiba rin ng ating ambience. For a change. For a change, Oo. So, samahan nyo po kami hanggang 6:30 po tayo. Samahan nyo po kami na kung saan talagang exciting ang ating kwentuhan. Talagang masarap magkwentuhan habang merong kape, merong iniinom na paboritong drinks, and tayo inihintay pa. ng milk tea. Oo nga sige, hintayin natin. Nagpa-deliver na tayo. Wow. Oo. So, saan pa tayo pwede mapakinggan, Kael? Kasi aside sa radio, kasi pag sinabi mong radyo, napapakinggan tayo sa buong Mega Manila. Yes. Ano ba yung sakop nito? Napapakinggan tayo sa buong Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, at ilang bahagi nga ng Ilocos Norte. Aba. So, radyo lang yan. Pero sa online, worldwide tayo. Wow. Mapapanood tayo sa Facebook and YouTube. Bisitahin lamang po ang official Facebook page or social media channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At hindi lang tayo pang live stream. Hindi lang pala. Hindi ano lang pa? tayo pang radyo. Ano pa? Pang TV rin tayo. Grabe naman, asensado na talaga Oo, tayo. talagang mga yung ganitong itsura. Napapa-TV. Pang TV na. So, ayan ay naging possible dahil sa pakikipagtulungan sa atin ng GCTV. So tayo rin po ay napapanood sa Signal Cable Channel 185. At dahil tayo nga rin ay sumasabay sa demand ng technology, you can also download our official mobile app. Ito po ang FEBC PH. Libreng-libre pong madadownload sa ating Google Play Store at Apple App Store. So ano bang meron sa FEBC PH stream? Mapapakinggan nyo po ang hindi lang 702 DZAS, kundi ang lahat po ng stations natin dito sa buong Pilipinas. So, pwede mong mapakinggan ang aming mga stations from Luzon, Yes. Visayas, at Mindanao, anywhere, anytime. Talagang asensado na talaga. Oo. Talagang we maximize all the resources para ibigay, i-cater yung mga programs na need ng ating mga kaagapay. So, kaunting lambing na lamang po at favor sa ating mga audience, both on-air and online, na patuloy ngang i-follow, like, subscribe, lahat po ng social media channels. Kasi meron nga tayo sa Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Aba? TikTok, all around. Lahat na. Talagang handa kaming ibigay lahat ng programa po para sa inyo.
Kaya talagang sa ating mga ka-legit, sa ating Yes. mga kabataan, lahat na ng social media platforms, pwedeng-pwede nyo na pong mapakinggan at i-follow ang 702 DZAS. Correct Pero ka dyan. alam mo, Kael, napaka-bilis ng araw, no? Malayo mong nasa first Sunday na tayo ng October. Ang bilis. Ang Totoo bilis. yan. And ilang buwan na lang, Pasko na naman. Oo nga, no? Oo. Silip na nga eh. Oo, kung nakikita niyo po sa Facebook, may mga sumisilip-silip Oo. na po na gusto nang kumanta ng Christmas in Our Hearts at ang mga iba't ibang mga Christmas songs. Miski nga sa studio natin eh. Oo, May meron na. napatugtog eh. Oo, kayo po ba ikaw ba nakapagkabit ka na ng iyong Christmas decor? Alam mo naman dito sa Pilipinas, talagang mahaba ang celebration ng Christmas. Talagang sa buong mundo tayo yung may pinaka-longest Totoo. celebration. Oo. Pagpasok pa lang ng Burr months. Oo, at for me personally, exciting tong buwan na to. Yes. Dahil birth month ko. Oy, happy ang October. birthday. Oo. Malapit-lapit na yan. Saan pa tayo? Sige, after nito usap tayo. Oo. Okay. Oo. So, talagang tayo rin ay thankful din sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood at sumusubaybay dito sa Legit. And sana patuloy niyo pong panoorin ang iba't ibang mga episodes dahil nga po ang goal natin dito makapagbigay nga ng inspirasyon sa ating mga kabataan. Correct ka dyan kasi biruin mo, nagsimula tayo August. Mhm. Natapos natin yun, may September, natapos at ngayon Yes. nasa third month na natin. Oo, kumbaga Iba na yung topic na na-discuss natin. yes, napakarami. Kumbaga sa relationship, third monthsary. Wow! Sana all may mansari, no? Na all talaga. Oo. And ngayon ngang araw, Kael, for this episode, Yes. maganda tong pag-uusapan natin dahil ang ating topic is isa sa mga sabihin na nating struggle or challenge na kinakaharap ng isang kabataan. At ito po ay patungkol sa self-development. Paano ba i-develop at i-manage ang confidence? Confidence, yeah. Oo, medyo malalim yung Malalim. salitang yun, no? Kasi minsan, no, sometimes yung pagiging introverted ng isang tao can affect his growth as a person. Alam mo, I definitely agree sa sinabi mo kasi may mga tao talaga na ako, alam mo naman, as an introverted person. Same. Yeah. Wow! Ngayon lang ako na-inform joke. So, as an introverted person, parang ang hirap mag-step out sa comfort zone mo. Ito pa nga lang humarap sa mikropono at sa camera, medyo talagang kailangan mong ilabas yung sarili mo dun sa comfort zone mo. So, ngayon, may mga tao naman na overconfident. And sometimes, hindi na, iba na yung effects ng nila, ng pagiging confident nila, nagmumukha ng arrogante. Oh. So, ayun yung aalamin natin later on kasi etong makakapanayam natin later, talagang yung mga pinagdaanan niya, yung journey niya para ma-develop yung confidence niya, i-share niya sa atin at sa ating mga kaagapay. Oo, and about confidence po ang ating topic for today. And hindi lang confidence, ito may bagong word. Oo. Ito yung salitang Godfidence. Sabi naman, Godfidence. Ano ba yan? Mamaya aalamin natin yan. And mamaya bago natin ipakilala ang ating guest, medyo bitinin muna natin ng Oo. konti ang ating mga kaagapay because for now, we will pause for a break and sa ating pagbabalik, makikilala nyo na ang ating special guest for today. So tutok lang po kayo dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit legit. And you're still tuning in dito sa paborito nyong programa na kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit! Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Ka-El ng Bayan, Ka-El Garcia. At alam mo ba, Kuya Aro, ito na talaga yung time. Ito na nga. Ito na nga. Kanina napahapyawan na natin ano ba yung magiging topic natin this day. About nga sa confidence. At ito pa, dumayo pa to. Aba, Dumayo pa talaga para sa guesting sa programang ito sa Legit. Wag na nating patagalin pa. I-welcome po natin. Siya po ay, ito, very mature tignan, pero batang-bata. So siya ay 23-year-old at isang
international flight attendant. Wow. Grabe. So, as she calls herself, siya ay isang servant of God. At saka nakakatawa dito, Kuya Aro. Nakita ko lang siya sa TikTok. Aba, TikTokeris din? TikTokeris siya. Nakakatawa yung mga content niya kasi talagang nakikita mo yung pagiging confident niya in a nice way. Yung pag-share niya ng gospel, yung talagang inspiration, nakaka-encourage talaga. And without further ado, eto nakikita niyo na nasa gitna na po namin. So, all the way from Laguna, bumiyahe siya. Actually, talagang galing din siya sa ibang bansa. May flight din siya. And then, konting pahinga lang, dinayo pa tayo dito sa pusod ng Ortigas, Pasig City. So, without further ado, let us welcome Miss Desiree Justiniani. Hello, Miss Desiree. Hi. It's nice to be here. Thank you so much for welcoming me here. Thank you. And, thank you for gracing our program, and we believe na after tong episode na to, marami sa atin tataas na ang self-confidence. Baka yung iba sa atin maging extroverted na from pagiging introvert. Correct. Pero before anything else, baka may gusto ka munang i-shout out the family, friends. I would like to thank my family kasi unang-una sila po yung sumusuporta sa akin. Pagdating din sa confidence, no? And also to God din. I would like to thank Him kasi nakarating kami ng safe although nag-commute lang kami. So, yun. Praise God. And gusto ko lang din i-shout out yung mga nag-follow sa akin sa TikTok kasi sobrang din sila on fire din, no? Na mag-comment din sa mga videos na pinopost ko. So, yun. I would like to thank everyone. Pero ngayon, Ate Desiree, ilan na ang followers natin sa TikTok? Running 800,000 Wow. followers. Wow, ang dami! Nakakatuwa na. Nakakatawa, talagang kahit pa paano sa mga content niya is madaming na-inspire and na-encourage, diba? So, simulan na natin yung ating topic natin this afternoon na about nga sa confidence. So, ikaw ba, Desiree, in your own words, how can you describe the term or the word confidence? For me po, yung pinaka natutunan ko po talaga na ang confidence ay nakukuha lang po talaga natin from the Lord. At hindi mo lang talaga siya makukuha from yourself or sa mga tao na nakapaligid sa'yo, but from God alone. So, yun ang confidence for me. And gaya nga po sa topic natin ngayon, which is Godfidence. Yes. So, sa ibang bansa ko po yung natutunan kasi sobrang grabe yung changes ko sa ibang bansa. So, yun. Godfidence po talaga yung nagbibigay sa akin ng courage to move forward. So, yun po. Dahil nga nabanggit mo, Ate Desiree, no, na yung confidence ay nagmumula sa Panginoon, yung faith natin sa Panginoon. Para sa'yo, paano nakakatulong itong pagkakaroon ng confidence dahil sa Panginoon na para i-build naman yung self-confidence natin sa kabila ng tinatawag nating mga pagsubok or challenges, lalo na pag nakakaranas tayo minsan ng pressure. Gaya, kwento ko lang po yung about kay David, na siya po yung lumaban kay Goliath. So, si Lord po talaga yung nagbibigay sa atin ng confidence, ng strength, para lumaban sa battle na finiface po natin. So, naniniwala po talaga ako na sobrang nakakatulong at yun po talaga yung pinaka dapat foundation natin to fight, no, at magpatuloy for this life, no. So yun, this life kasi talaga is a battle, no, every day. So we keep on choosing God and we will have that Godfidence every day. So yun. Uy, nakakatawa yung sharing niya. Talagang best example nga. So madami namang story sa Bible, pero yung story nga ni David, no, talagang kung i-compare mo si Goliath and David, talagang kung isipin mo, walang laban talaga si David. Ihado talaga. Ihado, 'di ba? Pero ang confidence niya hindi sa sarili, pero yung confidence niya sa Lord. Kay Lord niya hinugot True ka yung dyan. confidence. So, ito naman, itong next question natin, ito very relatable. Kasi, tinanong to sa Miss Universe 2015 natin. Miss Universe. Oo, kasi yung answer niya doon related sa confidence. So, ikaw ba, Des, paano mo masasabi na ikaw ay confidently beautiful with a heart? Aba, Oh, parang Miss Universe to, no? Sige. For me po, I'm confidently beautiful with a heart because I have the Lord within me. I will not fall kasi the Lord is within me. He is with me
everywhere. Sa kahit saan man po ako magpunta, I am confident na alam ko na I am loved, I am cherished, at ako po ay blessed, no, sa lahat ng paraan na sobra yung binibigay sa akin ni Lord na I was able to bless other people as well with the words of God, no? So, yun po ang gusto ko po na iparating na a person is beautiful if she has God in her life. No? So, napakaganda po ng tao na yon kapag nava-vibrate niya po sa buong mundo yung pagmamahal ng Panginoon. And that's beauty for me. Thank you for that wonderful Thank you for answer. Parang may winner na talaga tayo. May nanalo na. May nanalo Oo. na talaga. And having said that, Des, ikaw naman, personally, paano mo naman na-maintain yung tinatawag nating sense of self-worth? No, yung confidence na rin kapag ikaw naman ay nahaharap sa mga challenges or sabihin na natin to be particular yung discrimination. Discrimination. Sobra po yung malaking bagay sa akin yung discrimination kasi na-experience ko po yung ma-discriminate or na-bully abroad as an individual. So ako, lagi kong sinasabi to sa TikTok na very important yung lagi tayong magdadasal talaga, no? That's how we maintain yung talagang confidence natin, no? So, yun, sobrang powerful ng prayer. Hindi lang lahat alam na powerful ang prayer, but it's super powerful na kaya nun gawin lahat, no? Si God, everything kasi is possible through Him. So, yun. Maintain mo through prayer and lagi kang mag-meditate ng mga words ni Lord, no? So, yun. Napakagandang reminder no, Kael? Eto Des, kasi gusto ko lang makita specifically yung naging background mo mula pagkabata. Kasi ngayon confident ka na sa sarili mo. Pero paano ba na-build to? Ano ba yung mga pinagdaanan mo? Nagkaroon ka ba ng judgment from the others na bakit ka ganyan? Ba't ang baba ng self-esteem mo? Nagkaroon ka ba ng ganyang encounter? Story time. Story time. Actually po, originally from Bohol talaga ako. And I grew up in a family of farmers. No? So, sobrang gandang experience nun. Kasi natuto ako na mag-ani ng palay. Hindi halata. Hindi po halata. Tapos nung pumunta na po kami ng Laguna, actually breadwinner po ako sa family. So talagang fighter. So before ako naging servant ni Lord, sobrang black sheep ako, no? So lagi kasi akong pasaway sa parents ko. But nung napunta na ako sa ibang bansa, sobrang nagbago din yung pananaw ko sa buhay because of Him. Doon ko siya na-encounter talaga. So, yun yung masasabi ko na grabe yung changes. Kasi pinapunta ko ni Lord doon for a purpose. Yes. No? And alam ko na ginawa ko ni Lord as a flight attendant. No? Pinromote niya ako sa lugar na yon. Yeah. Kasi I have a purpose there to encourage and to bless others with the words of God and to make a difference. Correct. So yun po. So, paano nakakatulong naman ang pagiging isang flight attendant para ma-maintain mo yung itong self-confidence na meron ka? Self-confidence. Pag natawag po kasing self-confidence, para po sa akin talaga nabavibrate, nararadiate ko talaga yung pagiging confident sa mga kasamahan ko. Kapag sila ay down, I will be that someone na confident, na happy, na joyful. Di ba na iba yung spirit? Yeah. Na spirit-filled ka talaga, na talagang okay lang yan, gawin natin to with energy talaga. Kasi iba talaga yung spirit-filled ka, na galing sa Panginoon, na siya yung nag-empower sa'yo, na kahit na pagod ka, you still have that spirit to fight, to move forward. So, yun, iba talaga kapag si Lord nasa buhay mo talaga. Correct. Yun yung nakakatuwa, Kael, dahil sa sinishare sa atin ni Des, ay kitang-kita natin na yung self-confidence na meron siya, naipapasa rin niya sa mga kasama niya. Kumbaga, nahahawaan niya ng positive na outlook para ma-encourage din ang kanyang mga friends, mga taong nasa paligid niya. At saka, it's really tough to be a flight attendant. Kasi, isipin mo pa lang, yung tatayo ka sa aeroplano, yung mag-i-explain ka ng kung ano-ano. May turbulence pa. May turbulence pa. Sabi ko,
tuwing nasakay ako ng eroplano, tapos nakakakita ko ng flight attendant, na-amaze ako kasi iba yung ginagawa nila. Hindi man na-value ng iba, pero tayo nga, we appreciate them, whatever the things that they do for the people na pinagsisilbihan nila. Pero ito, Des, sabi mo nga, lumaki ka sa isang pamilya ng mga magsasaka. Kamusta yung pamumuhay nyo nun? As in, ano ba yung kinalakihan mo? Anong environment? Yung environment ko po before, simple lang po. Yung mga kinakain po namin is yung mga hina-harvest lang din po namin at tinatanim namin. Which is yung lola ko po kasi is may-ari po siya ng palayan. So kami din po yung nagtatanim doon, nag-harvest ng iba't iba, nagtatanim kami ng munggo, ng palay, ng mais, at kung ano-ano pa pong pwedeng itanim. So yun po, sobrang simple lang po ng buhay dati na sobrang na-appreciate ko po yung before ko po na story, no? Kaya siguro sobra yung ko din sa sarili ko, yung foundation ko din na sabi ko, hinayaan talaga ako ni Lord na ma-experience yung life na yun before from now, na talagang ang mundo talaga, I mean, kayang baguhin ni Lord yung Correct. isang bagay talaga in just isang lang. At saka itong kwento mong to, shinare mo sa TikTok kasi napanood ko yung isang video niya. Shinare niya yung itsura ng bahay nila. Tapos, madaming hindi naniniwala. Yes. So, ikaw, sa mga ganong situation, how do you deal with that people? Ako po, during that time, actually naapektuhan po ako before. Pero now po, na I'm a servant of God, ngayon hindi ko na po pinapakinggan kung ano man po yung opinion ng iba, Yes. as long as I know what is true, Yes. and ano po yung alam ng Panginoon about Correct. sa akin. Because my identity is from Him, Yes. at siya lang ang Exactly. makapag-identify ng kung ano ako. Correct. Yun. That's a good reminder ha, lalo na sa ating mga kaagapay. Kung ikaw ay nasa social media, Yes. alam naman natin sa ating panahon ngayon ng social media, Yeah. lahat talaga may opinion. Yes. Lahat may Very masasabi. opinionated. Oo, na lahat tao. talaga merong say. Pero katulad ng sinabi ni Ate Des, as long as you know your self-worth at alam mo na yung confidence mo ay nanggagaling kay Lord, minsan kaber na lang kung anong sabihin ng maraming tao sa'yo. And coming from the perspective ng isang TikTokerist, ikaw mismo, Ate Des, paano mo naman hinahandle yun? Aside sa mga nabanggit mo nga kanina, no? Paano mo na-handle yung ganito kapag nakaka-experience ka ng bashing? I mean, ikaw ba, sinasagot mo ba? Or paano? Paano mo siya dinidil? When it comes to bashing po, actually, unang-una ko pong pinagkukwentuhan nun is si God. Sabi ko, Lord, bakit ba nila ako binabash? Pero ang sinasabi ni Lord sa akin is very comforting na hindi mo dapat talaga pakinggan yung sasabihin ng iba. But kung ano man yung sasabihin niya, no, about sa'yo. So, yun palagi yung sinasabi niya na huwag mong isipin kung ano sasabihin ng iba. Lalo na if it's negative because it's from the enemy. And if it's good and it's worthy of praise, it's from Him. Correct. So, yun po yung lagi kong ginagawa po. Galing. Talagang nakaka-relate ako. Kasi sinabi niya sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble. So, eto ba, Des, talagang nakakatawa yung story niya, no? Kasi iba't ibang angle. Merong dumaan siya sa sa pamilya ng magsasaka. Naging, talagang sa hirap na ranasan niya. Naging flight attendant. Ngayon nga, TikToker. Ang daming angle ng story niya. Pero ito, Des, sa mga naganap sa life mo, ano sa tingin mo yung naka-apekto para ma-build yang kung anong confidence meron ka? Okay. Actually po, ako as a breadwinner, Yeah. sobrang na-pressure po ako nung nasa ibang bansa ako. Kasi ako lang po yung, actually hindi ko pa masyadong close kasi si Lord noon. So, sobrang challenging po sa akin kasi marami din pong problems sa family. And nagkaroon din po ng bullying. Tapos, yun po, sobrang naka-apekto po sa akin yung bullying na yun na sobrang na-depress po ako sa ibang bansa. Tapos, mag-isa lang po ako noon as a 22 years old. And grabe po, parang sabi ko nun, Lord, ayoko na po. Gusto ko na po tapusin yung life ko. I don't know my purpose. And it's not enough that I will be supporting my family financially.
And I need more. Like, napatanong na talaga ako na nasabi ko, what's my purpose? So, yun yung pinaka naging ko, kung bakit ako naging ganito. So, yun po. Nakakalungkot siya in a way. Pero, ang nakakatuwa kay Ate Des, hindi siya nagstay doon eh. Yeah. Hindi siya nagstay doon. Kumbaga parang, hindi ako forever na ganito. And, sa sinishare niya sa atin, talagang sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, nandyan yung anxiety, depression, talagang hindi niya hinayaan na magdwell lang siya doon forever. Talagang tumawag siya sa Panginoon para makita niya na yung confidence nga na nakikita natin sa kanya ngayon galing mismo sa Panginoon. And maraming platforms ngayon si Ate Des to share yung confidence na meron siya and to give encouragement sa mga followers niya, lalong-lalo na sa TikTok. At saka nakakatuwa kasi 23-year-old, napatanungin na siya sa kanyang sarili, what is my purpose? Kasi sometimes yung mga questions ay minsan nagiging unanswered. Sometimes they commit, alam mo na, yung dahil nga may mga mental health issues. But then, si Desiree, talagang nagpatuloy siya and she still searched the purpose na inilaan sa kanya ni God. So, on your journey of searching, sabi mo nga, hindi pa kayo close ni God. Paano mo naging close si God sa journey mo? Paano ko nga ba naging close si God? Parang kaibigan lang close. Actually po, ako, nung napatanong na ako na anong purpose ko, sabi ko, Lord, I really want to know you. Deeply. So sabi ko, wala naman akong Bible, so paano po? Tapos yun po, nagkaroon ako ng flight going to Germany. And lumapit po sa akin yung supervisor ko, tapos sabi niya, gusto ko ba daw ng book? Tapos may binigay po siya sa akin book na maliit lang. So, it's a pocket book. So, pagkatingin ko po nun, ang nakalagay po doon, The Life of Jesus from Nazareth. And I was like, Lord, grabe, ang bilis ng sagot mo. Kasi it's very rare na makatanggap ka ng isang book na na Bible pa, na it's about His life. Yes. Na talagang, di ba sabi ko, Lord, gusto kitang kilalanin deeply. Yeah. Kasi hindi kita nakilala talaga, di ba? So, yun, grabe. At saka hindi coincidence yan. Yes. Na talagang Sagot orchestrated talaga. ni God. Hindi aksidente yan. So, ayun na mga kaagapay, sana as we talk right now, kasama itong si Miss Desiree, marami na kayong mga nakukuha mga takeaways. Kung ikaw naman ay nakatutok sa ating live stream, comment mo na, ano ba yung mga thoughts mo? Ano ba yung insights mo? Ano ba yung nakukuha mong takeaway so far dito sa ating kwentuhan, dito sa programang Legit. So, tuloy tayo dun sa ating usapin about confidence. Kasi Desiree, kasi merong tinatawag din na merong tinatawag na healthy confidence, meron ding tinatawag na overconfidence. Yes. Sa iyong pananaw, Ate Desiree, paano dapat natin balansehin itong dalawang to? Paano ba natin babalansehin? So, ako po, nababalanse ko yung pagiging confident, no? Kasi nga, sa Panginoon nga, wala naman talagang spirit of pagiging boastful. We should show humility sa kapwa natin. We should be humble enough, diba? So, ganun po dapat yung pinapakita natin, no? Hindi po dapat tayo overconfident, pero dapat po tayong maging humble lang talaga. Kasi, ganun din naman si Jesus, diba? Sobrang humble din niya. So, wala tayong dapat ipagmayabang. We are nothing without God. Diba? So, yun po. Maganda kasi na maunawaan din natin na pagdating sa confidence, napakahalaga, di ba Kael, na babalanse natin siya. Okay lang naman na maging humble, pero mukhang may problema na kapag yung confidence natin medyo tumaas na minsan nagli-lead sa pagiging arrogante. Pagiging mayamang. Ikaw, Akala ko ako yung mayamang. And then, yung... Kasi tinuro mo ako. Hindi, kasi sasabihin ko na... Parang nananahimik ko dito. Ikaw, Kael. Oo, anong thoughts mo naman? Ako naman, tama yung sinabi ni Desiree. So,
kailangan talaga i-manage siya kasi ang confidence natin kapag sumosobra na, it looks like na masama na yung tingin sa atin ng kapwa natin, and sometimes we are in the position na nadjudge na tayo. And sometimes kahit mababa yung confidence mo, nadjudge pa rin tayo. Hindi mo alam kung sa kalulugar Kasi nga yung mga tao talagang judgmental. Pero wala tayong choice. So, para sa akin, as a person na talagang introvert kasi ako, Des at saka Kuya Aru. Ako naman... Same. Sige. Question mark. Ayaw pakabog. So, ako naman kasi, kahit sa recitation ng college, kahit alam kong tama naman ang sagot ko, nahihiya akong magtaas ng kamay. Hayaan ko na lang yung iba. Sige, kaya naman nila yan. Hanggang sa na-realize ko na, ang dami ko na sayang na opportunity. Dahil hindi ko ginagamit ang confidence na meron ako. And sayang kasi madami ng opportunity ang sa tingin kong na-waste because I don't take that as a learning opportunity for me kasi that's part of our growth, right? Yes. Oh, and meron din tayong tinatawag Kael and Desiree sa ating mga kaagapay, yung tinatawag na false humility. Yun naman yung mga tipo ng tao na nasobrahan naman. Nasobrahan. Sa pagiging humble na parang hindi na nila nakikita na magaling sila. 'Di ba? Yung parang uy, ang galing-galing mo, tapos ikaw sasabihan mo, hindi ako magaling. Pero totoo, magaling ka naman talaga. Yung obserbasyon ng tao sa'yo, talagang magaling. Kumbaga, ikaw sa sarili mo, yung battle mo, di ba? Parang hindi mo matanggap sa sarili mo na, hindi, kasi ganito lang ako. Hindi ako pwede dyan. Hanggang dito na lang ako. So, yun naman yung babantayan natin. Minsan, merong pros and cons din, ang pagiging humble. And yun nga, yung false humility, minsan, nagli-lead din yan sabi rin sa pag-aaral, yung false humility, it has something to do with your mental health. Lalo na kapag alam mo sa sarili mo na, yung maling view mo sa sarili mo. Kaya sa mga kaagapay natin na merong ganitong na-encounter, gusto ka naming encourage na magaling ka. Kayang-kaya mo yung mga ginagawa mo. And kailangan mo lang din tanggapin sa sarili mo na may kakayahan ka, may skills ka, and nag-excel ka. Ano man yung endeavor, ano man yung ginagawa mo ngayon. At saka binigyan tayo ni Lord ng talent and skills. Lahat, and the only thing that we should do is to try that talents. Kasi sabi nga sa parable of talents, right? May mga kanya-kanyang gifting, may mga binigay. Tapos yung last, hindi niya pinalago. In-stack niya lang, binaon niya sa lupa. So, nasa nung pag-grow doon. So, whatever skills or talents that the Lord has given to you, kailangan i-try mo, palaguin mo, at hayaan mo ma-inspire yung iba para gawin din yung ginagawa mo. Agree tayo dyan. And for Ate Desiree, sa ating pagkikwentuhan ngayon, kitang-kita naman talaga yung confidence na meron ka. Pero aside from God, ayan, sino naman yung mga nagsilbing role model mo na? Yes. Para mas tumaas pa ang iyong confidence na share mo rin sa iyong mga friends, sa mga tao nakapaligid sa'yo. Role model. So, ako po, usually po kasi lagi po akong nakikinig ng podcast ng isang pastor po from US. Okay. So, yun po, lagi po akong ma-attend din ng Bible study sa church din nila, pero online lang po yun. And sobrang nakakatuwa lang din po kasi nalolook up to ko po yung tao na yun na he is really blessed, with God's wisdom. And yun po, napakahalaga po na paligiran talaga natin yung sarili natin ng mga tao na malapit kay Lord. Kasi dun tayo mas lalong mag-grow sa relationship natin kay God talaga, So, yun. Actually, agree ako doon. Talagang dapat paligiran mo yung sarili mo ng talagang godly people. Yes. Kasi sometimes when we are in the situation na yung environment natin is parang makaka-apekto sa ating mental health, sa ating sariling personality. Sometimes iba na yung dating, lalo na kung bad vibes yung dating sa'yo. 'Di ba? So, kailangan be with people na talagang not only na mag-grow ka spiritually, but also in different aspect like professionally, kung sa workmates mo yan, personally, sa school, o kaya how do you build yourself as a person, 'di ba? Totoo yan. And right now, Kael, gusto ko namang alamin, baka lang merong ma-recall si Ate Desiree bilang isang TikTok content creator. Meron ka na bang na-encounter na merong isang follower mo or merong someone na nag-message sa'yo sa iyong account na nag-share siya
na dahil sa mga content mo, Content. na-inspire siya, na bago ang kanyang perspective about self-confidence? Meron ba? Wow. So, marami po nagme-message sa akin. Ano yung TikTok. talagang naalala mo, yung talagang nung nabasa mo yung message na yon, grabe, nagbigay ng impact sa'yo? Yung sa akin po, sobra po akong natuwa din sa mga messages nila sa akin. Naalala ko lang yung isang tao na nag-message sa akin about sa, yun nga, gusto niya daw magbalik loob kay Lord, no? Kasi ang tagal-tagal na daw ng panahon na hindi daw siya nagkaroon ng relationship kay Lord. At nung napanood niya daw yung video ko, sobra daw natuwa daw siya, sobrang na-touch yung puso niya, na naiyak talaga siya. And dahil lang daw doon sa video ko na yon. And ako, sobrang naano din ako, nasabi ko, Lord, thank you for using me in this platform. I know na hindi lang ako nag-operate just for my own sake, for my own good, but for you, to share your message to the world. Yun. Alam mo, nakakatawa kasi ganito yan. Nung talagang nag-hunt ako ng pang-guest nga natin, nagtitingting din ako sa TikTok. Alam mo na, TikTok. Pero wala akong content, ha? Hobby, mag-TikTok. Mag-ganon-ganon Manood, lang. mag-browse. Manood lang tayo. Tapos, yung algorithm ko talaga sa Facebook, sa TikTok, wow, algorithm. What is algorithm? But yung mga lumalabas na mga videos is related talaga about sa inspiration, about sa faith. And one time, lumabas yung video ni Des. Hindi ko naman siya fina-follow that time. Pero dahil nga sa algorithm ng TikTok ko, lumabas siya. And then sabi ko, chinek ko yung account niya. Sabi ko, grabe yung content nito na hindi mo aakalain na nakakapagbigay na siya ng gospel. In a small span ng kanyang video na 1 minute or ilang seconds, pero nakakapag-inspire na siya. Madaming content siyang ginagawa, lalo na sa personal, sa spiritual, and with that content, ang laki ng reach niya. And ikaw ba, Des? Sa mga naranasan mo sa iyong journey, sa pagiging flight attendant, sa pagiging isang anak na lumaki sa sakahan, at sa pagiging isang content creator, sa tingin mo, yung confidence, paano ito naka-apekto sa'yo personally para magkaroon ka ng kakayahan na mag-decide sa mga bagay-bagay? Kasi di ba pag confident ka, i-risk ko na to, confident ako sa decision na to. May mga encounters ka na ba na ganun? Yes po, when it comes to decision making, Yes. lagi kasi akong nagtatanong sa kanya, kay Lord. No? Lagi kasi yung tinatanong, Lord, okay ba to? Okay ba ito na i-go ko? Kapag wala siyang sa akin, signal, wala siyang message sa akin. Kasi lagi akong nagbabasa ng daily verse, ganyan. So lagi akong parang kinakausap talaga ako. Yes. No? So yun, every decision that I make, lagi talagang nauuna si Lord, na sinasama ko siya lagi. Every time I decide, na lagi kong pinagpe-pray yung isang bagay before I do it. So, napakalaki ng confidence, no, na galing sa Panginoon na talagang, Lord, sa lahat ng bagay na ito, isasama kita. I'm confident na ma-push tong isang bagay na to because I have you in my life. Yun. Yun yung kahalagahan na kapag sinabi mong yung confidence mo sa Panginoon, talagang sumusunod ka, nagiging obedient ka. Yes. Diba? May obedience. Kasi mahirap naman na sabihin mo, kanino nagmumula yung confidence mo? Kay Lord. Pero, hindi naman nakikita. Yes. Oo. Hindi, wala namang reflection, pruweba na yung confidence mo na kay Lord, pero sinusuway mo naman siya. Diba? Hindi, kapag may mga decision making ka, hindi naman siya kasama sa equation. So, yun yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng self-confidence sa Panginoon, na whatever it takes, kahit na minsan mahirap, pipiliin at pipiliin mo pa rin na i-obey si Lord. Dahil yun naman talaga dapat ang ating ginagawa. Kasi pag sinabi nating mahal natin si Lord, diba, dapat hindi lang yan sa salita. Correct. Hindi, nakikita rin sa gawa. So, ikaw ba, Des, ano pa yung mga sharing mo na talagang sa tingin mo naging confidently beautiful ka? Not only sa sa work mo, pero paano ka nag-i-stand out sa community mo, sa family mo, or sa mga kabatchmate mo? Siguro po, para sa akin, yung pagiging positive ko po, and the joy
Na hindi lang po kasi talaga ako yung isang tao na tahimik lang sa gilid, but I am someone who inspire other people, no? Na walang ka-energy na tatanungin ko lagi na, how are you? How's life so far? Ganyan. Ganun po yung personality ko nung nakilala ko po si Lord. So before po, tahimik lang din po ako. But nung nakilala ko si Lord, I was able to communicate. Yes. And talagang naging po ako, friendly. Yes. Ganon. Friendly And po. she communicates eloquently, di ba? Talagang grabe. The way she speaks, talagang confident. Talagang mararamdaman mo na genuine. Every word Thank na you po. sabihin niya. Talagang, kasi mula sa experience yung mga pinagdaanan niya talaga. Nakakatuwa, no? Dahil sa mga sinishare sa atin ni Ate Desiree, bilang kabataan, Yes. talaga may purpose tayo. Correct. And kailangan nating malaman yon at magsisimula yon kapag nakilala mo ang Panginoon. Kapag nakilala mo si Lord, doon mo rin malalaman, bakit nga ba ako nabuhay? Bakit nga ba ako nag-exist? Ano ba yung pwede kong gawin? Sa mundo na ang sinasabi sa atin, wala ka na, hanggang dyan ka na lang. Merong Panginoon na ready na i-rescue ka, ready ibigin ka, mahalin ka, kahit na dumarating tayo sa punto na parang ang baba na ng self-confidence natin sa mga bagay-bagay. And like Ate Desiree, di ba? Nakita naman natin yung naging struggles niya before, nakita natin yung mga challenges, pero itong mga struggles sa pinagdaanan niya, ngayon testimony niya na. Correct. Na patuloy niyang sinishare in different platforms. At narinig din natin mula kay Ate Desiree na marami rin siya mga nai-inspire. At isa nga yung kinuwento niya kanina, ano. So, dito natin ma-realize na bilang isang kabataan, posibleng ikaw mismo na nanonood ngayon, posible at malaki ang sabihin na nating yung chance, ano. And si Lord, ready kanyang gamitin para maging channel din ng blessing sa mga tao na sa paligid natin. Diba? Nakakatuwa. At saka siguro, bago ko ituloy yung tanong kay Des, no, gusto kitang tanongin as my co-host. Yes. In a quick answer, ikaw, paano mo na-manage or na-handle yung journey mo para magkaroon ka ng confidence right now? Kasi ikaw, lalo na ngayon, madami ka ng programs na hinahawakan. Actually, naging biktima rin ako ng false humility. Kaya ako siya nabanggit kanina. Dumating ako sa point na tingin ng iba magaling ako. Tingin ng iba kaya ko. Ayun din tingin ko. Pero sa sarili ko, hindi. And doon din ako na-rebuke ni Lord na, ano ka ba? You are created in my image. So bakit mo tinitignan yung sarili mo na ganyan ka lang, na hindi ka magaling? And binigyan kita ng talent at skill na ginagamit mo ngayon. So, nung na-review ako doon, sabi ko, nga, no? Parang, the moment or every time na sinasabihan ko yung mga kaibigan ko na hindi ako magaling, parang sinasabi ko lang din sa kanila na mali kayo. Mali kayo sa obserbasyon nyo. So, in a way, parang, nakaka-apekto rin pala yun. Yes. Nakaka-apekto rin pala yun sa ibang tao na laging ganun yung mindset natin. Correct. So, paano ko na-gain yung confidence na yon? Tumingin lang ako sa Panginoon. Nag-rely lang ako sa Panginoon na, Lord, ikaw nagbigay sa akin nito eh. Ba't hindi ko magawang ipagmalaki? Yes. Diba? And I know, yung ilan sa atin may ganun din. May ganun ding pag-iisip, may ganun ding attitude. Lagi tayong tumingin kay Lord. And kapag kay Lord tayo nakafocus, ma-appreciate din natin yung mga talents, skills na binigay niya sa atin, na siyang reason naman para pagmalaki natin na, kinaya ko to, magaling ako. Hindi dahil sa sarili kong kakayahan, Exactly. kundi si Lord mismo yung nag-empower sa akin. Wow. Well said. O ikaw naman. Siyempre, ako lang. Siyempre, ikaw din. Ikaw sige. naman. Dahil ikaw din ay isa sa mga hinahangaan ko. Hinahangaan talaga. Nagpulahan on air. Hindi pulahan. Real talk Okay. yun. Ikaw, paano mo naman na-manage yung confidence na meron ka? Actually, ngayon, challenge ko pa rin siya. Kasi hindi ako ganun ka-confident. Ako kasi, paulit-ulit na talaga. Introverted talaga ako na tao. So, etong ginagawa natin ngayon, talagang hindi ako sanay. Sabi ko nga sa boss ko,
gusto ko yung mga ginagawa ko behind the cam, behind the microphone. So parang dumating sa point na parang labag na siya sa akin yung pag magkasalita ako sa mikropono. Talagang, pero nirebuke din ako ni Lord. Kasi, para saan pa't binigyan niya ako ng kakayahan? Parang sinasabi ko lang na hindi magaling yung Lord ko. So, dun dumating sa point na whatever talents na talagang nilend niya para sa akin, I should use it mightily, not for my own glory, but for His glory. And tama yung sinabi ni Des kanina na kailangan i-surround mo yung sarili mo ng mga people na talagang makakapag-influence sa'yo. Kaya nga, thankful ako nandyan ka. Wow! Sige, kapit tayo, ma'am. Ayan, sinambis, sina RR nandyan, yung mga kaagapay natin, yung mga friends. Talagang nakatulong sila for me. Oo, totoo naman yan. Pero ngayon, sa puntong ito, hindi na lang talaga natin makokontrol yung oras. Oo, totoo yan, no? Nasa last part na tayo nasa last part ng ating program. So, Miss Desiree, as we conclude itong episode natin ngayon, para sa mga ka-legit natin, sa mga kaagapay natin na nakikinig or nanonood ngayon, and they are struggling with self-confidence, mababang self-esteem, ano yung pwede mong iwan na words of encouragement sa kanila? Ano yung pwede mong iwan ng mensahe para mabago yung ganitong perspective na from having a low self-esteem, ngayon, they are confident na. So, for me, para magkaroon talaga kayo ng Godfidence, no? Seek God. Yun talaga yung pinaka number 1 na dapat nating gawin. Be close to Him. Tapos, lahat na, no? I-priority talaga natin si Lord sa buhay natin kasi halos lahat ng kabataan ngayon, almost, no? Malayo kay Lord at sabay sa trend. Na kumbaga ngayon konti na lang yung mga tao na talagang yung follower talaga ni Lord na nagmamahal sa Kanya. But I know that we can make a big difference talaga, no? And we can share the Word of God to others na magkaroon silang self-confidence talaga once they seek the Lord. Kasi sabi nga, seek and you will find, diba? So, mag-ask ka rin and it will be given to you. So, sa Lord lang talaga lahat ng sagot at sasagutin ka niya sa lahat ng mga tanong mo, no? Sa life, basta number 1 si Lord sa buhay mo. Napakahalaga nun. Nakala natin, we live on our own ways, pero si Lord, sobrang high ng ways niya. No? His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So, doon tayo sa Creator natin. Kasi yung Creator natin, never time if we fail, no? He is faithful, He is loving, and doon talaga tayo makakaasa, no? Yung hope natin, ilagay natin sa Panginoon. And doon talaga ako nag-start na nagkaroon ng Godfidence. Everywhere I go, I'm confident because I know that God is within me. That God is with me. So, mga kapatid, seek God. And make God your number 1 priority every day, sa paggising nyo pa lang, pagtulog, every second, every minute of your life. Seek God, pray to God, talk to Him just like your best friend. Ayan, very well said. Kaya grabe talaga. Palakpakan natin. At dahil dun, kapag ganun nga ang ginawa natin, doon natin may experience yung sinasabi nating Godfidence. And with that, we would like to say thank you. Thank you. Sa mga kaagapay natin dyan na nagtatanong, Ate Desiree, saan ka ba nila pwedeng i-follow? You can follow me on TikTok. Heavenly Desire po yung yung pinaka-username ko po doon. And sa Instagram naman po, it's Boholana Girl because of course, I'm originally from Bohol. And on Facebook, Desiree Justiniane. Thank you very much. Salamat. So, wag kalimutan na, i-follow na. Oo, kung gusto niyo mas ma-inspire pa, follow nyo na ang mga social media platforms ni Ate Desiree. And with that,
Ay man natin Bilis sabihin. talaga ng oras. Oo talagang may mga pagkakataon talaga. O laging merong katapusan ng mga bagay. Oo. So that's it for this episode. Again, thank you so much, Thank you, Miss Des. Desiree, for sharing your legit insights. And nawa kaagapay, marami ka ring natutunan sa ating episode for today. And huwag mo kalimutang i-comment ano ba yung mga takeaways mo, ano ba yung insights mo about our topic for today. Kaya nagpapasalamat ulit tayo kay Miss Des for sharing her expertise sa pagkakaroon nga ng confidence. And sa'yo kaagapay, nawa madami kang natutunan at ikaw, sana may mga na-take notes ka. Kasi talagang lahat ng sinabi niyo talagang may substance, walang tapon. So paki-comment po lahat ng inyong mga natutunan or comment suggestions para po mas lalo pa nating mapalawig itong ating program. We would like to thank all people na tumulong sa ating broadcast sa araw po na ito. Nandyan si RR, nandyan si Mitch, ayan Kuya JV, si Kuya Tapwa. JV, ayan. And syempre yung ating mga magigiting na kasamahan from Bukawi Transmitter site, ayan. So muli, mga kaagapay, maraming salamat. Ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa Kwentuang Hit. Ito ang Legit! Bye! Bye! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.